Good evening, Shepherd's Heart. Tayo nga po sa gabing ito ay sama-samang sumamba at magpasalamat sa ating Panginoon that despite of all the challenges, of all the uncertainties in our lives, our God always makes His way for us. Hallelujah. Let us all sing to the Lord. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He would be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. He'll lead me, and rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word would still remain. He will do something new today. God will make a where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Bless you, Jesus. Let us continue to worship our Lord as we sing You Are God Alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God indeed. Anything we can give by Your plan, that's just the way it is. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God indeed. Anything we can give by Your plan, that's just the way it is.
Let's proceed po mga minamahal sa ating pag-aaral ayon sa ikalawang sulat ni Pedro, talatang 16 hanggang 21 ng Kapitulo 1, Chapter 1, 16 to 21. Ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katha lamang ng tao. Nasaksihan ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito'y nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsasabing ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala na ipinahayag ng mga propeta. Makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin, sapagkat tulad ito ng isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyong hanggat sa sumikat ang araw ng Panginoon at magdiwanag sa inyong mga puso ang bituin sa umaga. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagbibigay ng sariling pagpapakahulugan sa alimang propesiya ng kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito ay galing sa Diyos at ipinapahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Bago mag-end ang Bible Month ay pagbulay-bulayan natin ang ibig sabihin ng Biblia. Ang Biblia po ay talagang pag-asa ng maraming mga tao, pag-asa ng sino man. Kaya malaking kung dapat napasasalamat natin na only country sa mundong ito na mayroong Bible Month ang Pilipinas. Kaya sa ating tinatalakay, bear with me po at ito po yung mga sinulat ko po, yung mga ilang bagay patungkol dito sa first chapter ng 2 Peter 16 to 21. Ang mga disipulo po ay tinatawag po na ang Biblia ay sagrado at banal. Ito po ay nakasulat sa 2 Timothy chapter 3:15 at Romans 1:2. Mga kapatid, ito ay banal at sagrado. Ito po ay regalo ng Diyos sa atin ayon sa 2 Timothy chapter 3:16 at yung binasa nga natin 2 Peter na ito chapter 1:20 to 21. Regalo ito ng Diyos. Kaya napakaganda na sa mundong ito na may kadiliman, may regalo ang Panginoon. Dito makikita natin na ang katauhan ng pagiging Diyos ng Diyos at ang kanyang mga salita, everywhere in the Bible o sa Scripture ay interrelated. Kaya napakahalagang pag-ukulan natin yung salitang preservation ng Biblia ay malaking pasasalamat natin from 1,500 years na isinulat ng halos 40 authors, 66 books, ay ang Diyos ay iminintain niya ang existing state of original intention of God. It means He conserved it and He maintained it. Napakaganda pong mga salitang yan. Kaya ginamit ko po yung salitang preservation para makaranas tayo ng pagmamahal ng Diyos. God kept it from the ruins and from the lost. At saka yung pag-atake ni Satanas sa umpisa pa lang sa hardin, gusto na niyang wasakin ang salita ng Diyos. Sa tukso sa Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4, gusto na niyang wasakin ang salita ng Diyos, pawalan ng kabuluhan sa ating mga buhay. Pero ang Diyos, for thousands of years, ito po ay pinreserve. Kaya dapat po tayong magpasalamat na may Biblia. Dapat po tayong laging nagbabasa ng salita ng Diyos at inilalagay sa puso sa maiksing panahon ng buhay ng tao. Ang dami pong mga depression ngayon, ang dami pong mga nagpapakamatay ngayon, mga artistang binabawi ang buhay ngayon, mga nagkakaroon ng mga mental illnesses ngayon, discouragement. Ang dahilan lang po niyan sa pamumuhay sa kadiliman ng mundo ngayon ay hindi nila nakita ang tanglaw sa landas ng buhay. The lamp in our path, which is the Word of God. Napakahalaga po ng Word of God.
Kaya value po natin ito. Tuloy po natin ito sa susunod na video, aking mga minamahal. Bakit ko pinaniniwalaan ang salita ng Diyos? At bakit ko itinuturo sa inyo na dapat ninyong isabuhay ang paniniwala, pananampalataya dito sa salita ng Diyos? Binuo ko po yung salitang preserve para ho maunawaan natin ang ibig sabihin ng Biblia. Yung preserve na salita. Ibig sabihin yung kinonserve, maintain, pinanatili ng Panginoon. Letter P sa preserve because of the prophecy. Kung makikita ninyo, yung itinuro sa inyo ng Pasko na yung Elder Bong at yung binabanggit ko nga sa inyo, yung Micah chapter 5 verse 2 at sa Matthew, yung accuracy, yung focus ng Diyos na mga nagaganap noon ay talagang nangyayari. Katulad ng Psalm 22, may binanggit dito na walang mababaling buto, ipapako sa krus. Nangyari po nung New Testament. Yung isinabi ni Isaiah chapter 9 na may panganganak, natatawaging Prince of Peace, sabi sa John chapter 14, ay binabanggit na ang Diyos natin ay talagang kay Kristo matatagpuan ang lahat ng mga bagay na ito. So, preserve, makikita natin yung accuracy ng prophecy. Yun po. Sabi nga ng Job 19:25, my Redeemer lives. At binanggit sa New Testament, mabubuhay. At nabuhay nga ang ating Panginoon. 2,500 times, God spoke prophecies that happened with accuracy. Kaya pag tinamad kang basahin ang salita ng Diyos, tinamad kang paniwalaan ang salita ng Diyos, hindi mo sinandalan ang salita ng Diyos, mas naniniwala ka pa sasabihin ng boss mo, mas naniniwala ka pa sasabihin ng mundong ito, sa under the sun na ito, mas maniniwala ka pa sa peer pressure ng mga barkada mo. Na yung 2,500 plus na prophecy with accuracy, it happens. Pagtiwalaan natin na ang salita ng Panginoon. More than the first-hand experience of the apostle. Kahit may mga first-hand experience pa mga apostle sa inyo, iba talaga na mas malalim yung prophecy na sinabi ng Diyos with accuracy. Yun ang mas paniwalaan natin. Kaya ko lang nabanggit yun because sa sinasabing hapax legomenum Theos Gnostos. Pastor, ang lalim naman yan. Sapagkat ito inihinga ng Diyos. Ang hiningang ito ay inspired by God. Ito ay galing sa Diyos, regalo ng Diyos. At ang Diyos at ang kanyang mga salita ay matutupad at matutupad. Kaya sa sinabi ng Panginoon, darating na siya, malapit na, paniwalaan nyo. Ang mga huling araw na ito, kung ano yung naganap, ng 2,500 piracy, magaganap yun, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. May naniniwala pa kaya sa salita ng Diyos sa panahon ngayon? Marami ngayong atheist, marami ngayong mga, I forgot the exact word na sa American dialect na mga skepticals, yan ibig sabihin, may mga doubt sa salita ng Diyos. Wag naman sana. So, tapos na tayo sa letter P, prophecy. Preserve. Letter susunod dito, R, revelation of God. God's conveying truth about Himself. Paano nyo makikilala ang Diyos kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia? Kung ito ay tinutulugan mo lang, paglinggo, nagtitext ka lang, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, di ba? Ako si Pastor, nagsermon na naman. Pagka sa buhay mo, lumilipas ang Lunes hanggang Linggo, Linggo hanggang Lunes, hindi mo malang nabubuklat at aalikabukan. Gusto ko sabihin sa inyo, ito'y pagpapahayag sa karakter ng Diyos. Sabi nga ng Psalm chapter 19, yung God's weightiness, o weightiness, yung God's glory, yung kabigatan ng Diyos ay nare-reveal ng tinatawag na specific revelation. Specific revelation. General ho kasi topic natin, meron tinatawag na general revelation. The glory of God is revealed by the nature, by the mountains, by the seas, by the ocean, pero may specific revelation which is the Word of God. At ito pong binabanggit na ito ay makikita natin na ang Diyos po ay talagang pinapahayag kung sino siya ng kanyang mga salita. Dito pinapahayag ng Diyos ang kanyang mind, ang kanyang ways, ang kanyang plans. That's why we need to read. Kaya hindi nyo malalaman ang mga planuhin sa buhay at buhay nyo mismo, hindi nyo malalaman ang bukas nyo kung di kayo nagbabasa ng Biblia. This is a lasting settlement of God.
At binabanggit yan sa Awit 18:30 at Proverbs chapter 35 and 6. Lasting settlements. Yan yung mga will ni God na sinasabi sa ating buhay. Tapos na tayo dun sa prophecy, tapos na tayo sa revelation. Sa susunod pong video, tuloy natin yung letter E. Napaka-accurate ng salita ng Diyos, letter E, because of the eyewitnesses accounts. At binanggit natin yan sa 2 Peter chapter 1. Nakita namin, narinig namin na sabihin ng Diyos na ito ang pinakamamahal kong anak. Nakita nila kung paano ipinako ang anak ng Diyos at paano nabuhay na muli ang anak ng Diyos. Nakita nila at nasaksihan kung paano ipakita ng Diyos ang kanyang katotohanan sa kasaysayan. At hindi lamang 12, hindi lamang 70 ang nakasaksi kay Jesus, hindi lamang yung 500 nung siya ay nag-ascension na, ascending to heaven. Yung libu-libong mga tao, nasaksihan nila kung paano gawin ng Diyos ang tinapay, yung paramihin ng Diyos itong konting tinapay at yung isda. Nasaksihan nila kung paano buhayin ng Diyos ang patay, kung paano gawin ng Diyos ang tubig maging isang alak, ay nasaksihan nilang lahat. Nasaksihan nila na lahat ng sinasabi ni Jesus. Pedro, may coin kang makikita dito sa isda. Nasaksihan nilang lahat yan. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, may mga eyewitnesses na nagpapatotoo na ang salita ng Diyos, ang tungkol sa Diyos ay totoo. Ang 6,000 manuscript, pag pinag-aralan nyo ang Biblia, o pag pinag-aralan nyo ang kasaysayan, 6,000 manuscript ay nagsasabi patungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Even sa panahon ni Julius Caesar, kung kayo ay maalam sa kasaysayan, yung tinatawag na Gallic Wars, ay may naitabi siyang 10 manuscript na na-preserve ang katotohanan tungkol sa salita ng Diyos at kay Kristo. Si Aristotle, yung kanyang mga poetical manuscript na 5 manuscript ay natagpuan sa kanyang pangangalaga. Yung panahon ni Herodotus, basta mga hindi na namin alam yan, Julius Caesar, Aristotle, Herodotus, may 10 manuscript sa kanyang pangangalaga. Ibig ko lang sabihin, may eyewitnesses o lifetime witnesses na nagpapatotoo na ang salita ng Diyos ay hindi bilo-bilo, hindi aklat na basta-basta, parang katulad ng binanggit na binasa natin sa 2 Peter na alamat, legendary, fairy tale lamang. Ito ay may eyewitnesses, totoo, hindi kathang-isip na katulad ng mga gawa-gawa ng mga nababasa natin, katulad ng mga horoscope, ng mga hula, mga alamat, mga legendary books. Ang lahat yan maglalaho. Ito ay 1,500 years na isinulat at hanggang ngayon ay best-selling book. Pastor, what is an eyewitness? Like Lucas. Si Lucas po ang nagsulat ng Luke and Book of Acts. Para maunawaan yung sinasabi ko sa eyewitnesses, consider to read Luke chapter 1 verses 1 to 4 bago mag-close ang gabi ninyo ngayon. At Acts chapter 1, 1 to 3. Ang mga bungad na salita ni Lucas ay nagpapatotoo na sila ay amanuensis, eyewitness, secretary, historian na nagtatala ng katotohanan. Kaya yun po ang napakahalagang binabanggit ko sa inyo. Preserve. Bukod pa sa supernatural events. Itong preserve is supernatural events. Pagka ang Red Sea po ay inyo pong pinag-aralan, ang ilalim ng Red Sea, makikita nyo po rito yung mga karwahe na naging bato na may mga korteng karwahe na nasa ilalim ng dagat. Ano ba naganap doon sa mga karwahe? Nung tumatawid ang mga Hudyo at tinabol sila ng mga ng mga Egyptian. Lumubog ang lahat sa dagat, itong mga karwahe. Hanggang ngayon, nandun po yan. Yung bakat sa Turkey, sa ibabaw ng bundok ng Noah's Ark, naroroon. Nagpapatotoo sa supernatural events ang archaeologists ng mga naganap noon. Ang sulfur na makikita natin, sunog-sunog na mga bato, ay kitang-kita sa Sodoma at Gomorrah doon sa areang ito. May mga nagpapatunay bakit may mga seashell sa ituktok ng bundok.
Kahit sa Everest, bakit may mga seashells? Napakaraming lamang dagat na shell na buhay pa. Ang supernatural events noon, bumaha. Makikita natin may mga dumikit sa bato sa ibabaw ng mga, bakit may mga shell? Ang tataas na ng lugar na yan. Sapagkat, thousands of years ago, may supernatural events na nagpatotoo. Kaya archaeology, science ay umaakma sa mapakaraming claims ng Biblia. Supernatural events po. Ituloy natin ito sa susunod na video, mga minamahal. Preserve, di ba? Binanggit ko sa inyo, binanggit sa Peter, prophecy, letter R, yung revelation, E, yung eyewitness, supernatural events, preserve, letter E, exactness. Exactness. Pag-uusapan natin yung exactness. Noong linggo ko pa binabanggit yung word na exactness of the Word of God. Yung exactness ng team ni God simula 1,500 years na ito ay hindi nagbago. Yung salvation to the covenant works ng Triune God. Makikita natin na si Kristo yung laman nung lumang tipan, bagong tipan at laman ng Biblia. Yung pagpili ng tao, makikita natin na pinili ng Diyos ang bayan, pinili ng Diyos ang mga mananampalataya. Makikita natin yung pagpili ng Diyos sa Israel. Esau I hate, Jacob I love. Makikita natin dito si Joseph, yung 12 alagad, si Isaac at si Esau. Ano ba yung naging Isaac, di ba? Nagkaroon siya ng kapatid. Yung anak ni Abraham. Di ba, mas pinili ng Diyos si Isaac kaysa kay Ismael. Tapos nung Ismael na yung panahon ni Isaac, tapos panahon ni Jacob at Esau, ang kapatid niya, si Esau. At si Jacob, sa 12 may mga pinili at pinili nga yung bayan. Kung makikita natin yung exactness and theme ay hindi nawawala. Hindi sabog-sabog ang Biblia. Eksakto sa kanyang goal, which is the gospel. Eksakto siya sa kanyang goal na gagamitin ng Biblia for us to know God, that a loving God is in heaven, that judge God is in heaven, to know what is sin, to know what is the holiness of God, to know what offends God, to know what's the solution, which is the blood of Christ, is the redemption through Christ. Yung exactness sinasabi ng Biblia. Hindi siya kalat-kalat na katulad ng ibang aklat ng relihiyon na sabog-sabog na kung ano ang pinapagawa. Kaya good works. Sakramentong napakadaming mga ways katulad ng mga Muslim, mga pillars na dapat gawin. Ang daming sinusundan katulad ng Buddhism. Napakadaming mga line bago makarating doon sa kanilang nirvana experience. Diba? Katulad ng Romano Katoliko, simula pinanganak hanggang sa ikasal, marami kang gagawin. Samantalang tayo, yung gospel, yung exactness of the theme of the gospel, which is the covenant love of God, ay naroroon. Preserve. Susunod, another R, second R, recognition. Diba? Sa 4th century, may pagdurog sa scripture na tangka. Ang tao talaga hindi lang tinatangka, dinudurog nila, sinusunog nila nung 4th century. Ito yung AD 245 to 311. Concentrated ang mga effort ng mga manululigsa sa 4th century na ito to destroy the Word of God, to destroy the Bible. Katulad sa hardin, palang sa panahon ni Adan at Eva, gusto nang wasakin. Sa panahon ni Jesus Christ, gusto nang wasakin ng Diablo ang salita ng Diyos. Pawalang bisa. Sa panahon ng Roman time na ito, na Diocletian, yung Diocletian na ito, AD 245 to 311, ay may deliberate burning of all Christian works. Pag pinag-aaralan nyo, Pastor, totoo ba yan? You read your history, Diocletian, AD 245 to 311. Alam nyo po, kaya ang Diyos ay tinawag si Constantine sa panahon ito para maunawaan ninyo for the sake of preservation of the Bible. Sino si Constantine? Siya ay naging emperor nung 272 to 337 na nag-oversee kay Eusebius, na ang panahon ni Eusebius na ito para magkaroon ng production ng Biblia na 50 copies lang. Siyempre, wala pang mga tinatawag na mga printing nito. Yung 50 copies nito para ma-supervise, kasi winasak ito
yung mga Biblia noon, pero yung natirang ito na para ma-preserve, para ma-recopis, ay inoverse ni Constantine ang 50 copies na ito. At dumating yung time, in this time, nagkakaroon na ng beginning of New Testament period na canonization. Yun yung recognition na tinasabi ko patungkol sa Bible. Preserve, letter V, the value of the Bible. Incredible book of the history. It is the source of wisdom. Sa yung 2023 ay nagkaroon na ng 736 language in the world para lang i-translate ito. Sa New Testament, 1,658 language. Ang version nito ay 3,030, iba't ibang version. Ilocano, Pampanga, blah, 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 3,030 version. The most stolen book, ninanakaw sa ospital, ninanakaw sa eskwelahan. Ito po, Bible. The best-selling book, 100 million copies kaagad na ibenta nung mga production na nang magkaroon ng print. And 1,500 years in the making. Yun po yun. Sa susunod na video, yung huli nating video, pag-usapan natin ang ganda ng Biblia. Pinag-usapan na natin yung mga una natin, yung prophecy, yung revelation, sa sunod na letter E, para hindi kayo, kung nagtitake notes kayo, eyewitnesses, andyan lahat yan sa 1 Peter na binabanggit ko sa inyo, 2 Peter chapter 1, supernatural event, the exactness ng mga team, the recognition, the value, yung huling-huli ay yung eternality of the Word of God. Nasa Peter yan, chapter 1, verse 25 na binabasa natin kanina. May direct promise ang Diyos sa Psalm 119:89, forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heaven. Diba? Psalm 119:89, forever, O Lord, your word is firmly fixed in the heaven. Diba? Firmly fixed, it is in the lasting way. Ang kulang ko na sabihin yung mga illustration, yung hard copy nito, nasa puso ng Diyos, nasa langit. Kaya tinuturuan tayo i-preserve dito sa lupa, basahin ito sa lupa. Sa pag hindi mawawala yun, kailanman yung kopyang yun sa puso ng Diyos, nasa Diyos yun, nasa langit yun. Yung po yung firmly fixed. Ibig sabihin nun, permanently. It is forever ang salita ng Diyos. Kaya interchangeably, ginagamit yung person ng God sa salita ng Diyos. Even the person of the Word of God, si Jesus Christ. Kaya hindi basta-basta yung topic natin na bibliology na ito. Kaya pag ang tao tamad magbasa ng Biblia, hindi nagbubulay-bulay ng Biblia, walang panahon mag-memorize ng Biblia. Ang mahalaga na sa kanila, sigmura, kumain, works under the sun, di ba? Labor under the sun, paano magkapera, yan lagi natin iisip. Lahat naman yan, nasa Biblia, nakasulat yan. Pero pag inuna mo ang Diyos, part ng pag-una mo sa Diyos ay ang pagmamahal sa Kanyang salita. Ay talagang minamahal natin yung mga bagay na mananatili. Ang lahat ay mapaparam sa mundong ito, sabi sa Book of John, ngunit ang Diyos ay mananatili ang Kanyang mga salita. He has kept that record in heaven. It is an unchanging word, everlasting word. Diba? Sabi nga ni Isaiah, natutuyo ang mga damo, nalalagas, nagfe-fade ang mga bulaklak, kumukupas, but the word of God stands forever. Isaiah 40 verse 8. 1 Peter chapter 1:25, yun yung kanina binanggit, good news that was preached to you, ito yun, that will never be talagang lost, hindi mawawala, ang mag-i-stay ang kapangyarihan itong walang hanggan. Binabanggit ni John, ni John, not an iota nor that will pass away. From the law until all accomplished. Matthew 5:18. Matthew pala, rather, ang nagsabi. Not an iota, nor that will pass away. Ang iota, sa Hebrew word ay yod. Yun po yung tinatawag na smallest letter ng alphabet ng Hebrew. Yung iota. Yod. At yung dot, ito yung hook. Smallest stroke ng pen ng mga taga-Hebreyo. Yun, kumbaga sa parang kuwit yan. Sabi nga ni Mateo, not a dot or an iota will pass away from the law until all accomplished. Kaya tama nga na, nung nagseseminaryo kami, pag nag-memory verse kami talaga, pati tuldok, semicolon, kuwit, ang lahat yan, minememorize din namin, sinusulat namin. Ang memorization namin nun, hindi recitation,
kundi written. At pagka may mali kami, kahit tuldok lang, pag may mali kami, kahit kuwit lang, minamali na ng professor namin ang buong Biblia. Sa susunod, papagawa natin ito sa mga kapatiran natin. Magbibigay ako ng version sa inyo na may mga ganito. Titingnan natin kung magaling yung mga bata. Tuldok, kuwit, question mark, hindi kakalimutan. Kasi sabi rito sa Bible, not a dot nor an iota will pass away. Hindi dapat bawasan, di dapat dagdagan ng Biblia. Di po ba? Napakaganda ng salita ng Diyos. I hope we are really growing at talagang nagmamahal sa kanyang mga salita. Ini-enjoy ang church at ini-enjoy ang pinagsasalunan ng kanyang mga salita. Huwag tatamad-tamad sa salita ng Diyos. Ang lahat ng pinagpapagal niya sa mundong ito, okay lang yan, pero gusto kong sabihin sa inyo, huwag kang malilingat sa mga bagay na pangwalang hanggan. Yan ay salita ng Diyos. Mabuhay ka kung maaari sa mga pangwalang hanggan. Dito ka maglaan ng maraming oras sa mga pangwalang hanggan. Payo ko sa inyo, bumili kayo ng notebook na maganda, mag-journal kayo, mag-index card kayo na katulad na ang ginagawa ko, naglalagay ako ng mga bersikulo at nilalagay ko sa utak ang mga ganito. Katamaran lang ang dahilan ng pagkapurol ng isip ng tao. Katamaran lang yan. Kaya kung ito lagi mong hahasain, magbabasa ka lagi, magre-record ka lagi, at paulit-ulit mong repeatedly ginagawa, hindi yan mawawala. Sabi nga kasi ng Biblia sa Deuteronomy 6, ikintal, iukit, ilagay sa puso. Paano mawawala? Kung ganun ang trato natin sa more than silver or gold na salita ng Panginoon. Amen po ba doon? Love the Word of God. Magandang gabi po, mga minamahal ko sa Shepherd's Heart.